Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Gian Aster Sinival at aking itatalakay ang globalisasyong teknolohikal from Ten Amoroto po. So, ano nga ba ang globalisasyong teknolohikal? So, ito ay tumutukoy sa mabilis na paglaganap at paggamit ng makabagong teknolohiya sa iba't ibang panig ng mundo. Sa iba't ibang panig ng mundo at nag-uugnay po ito sa mga tao, negosyo, at dahil rin dito is nagiging mas madali, mas mabilis at epektibo ang komunikasyon, kalakalan at pamumuhay ng tao kung saang dako ng mundo. So, mga katangian po ng globalisasyong teknolohikal ay ang komunikasyon, transportasyon, impormasyon, at kalakalan at negosyo at inobasyon. So dahil po sa komunikasyon po ay ang paggamit ng internet at social media at mga smartphones na nagdurugtong ng mga tao saan man. So kahit kunwari na lang po is nasa Pilipinas ka po at meron ka pong nakilala online na taga Taiwan. So di nyo na kailangan mag-meet up in person para makipag-usap. So pwede na rin po kayong makipag-usap in social media at gamit ang internet at smartphone. So sa transportasyon naman po is mas mabilis na pagbiyahe ng tao at produkto sa tulong ng eroplano, bullet train at modernong barko. Nakakatulong po ito is dahil po sa mga bagong technology po natin is mas napapabilis na po natin ang ating mga transportasyon kahit saan man sa mundo. Dahil po as makabago nga is napapabilis ang ating mga gawain. Katulad na lang po ay ng pag-export at pag-import ng mga produkto sa iba't ibang bansa. So mas napabilis na po ito dahil po sa mas makabagong barko o makabagong eroplano. So sa impormasyon naman po is mabilis na paglaganap ng mga impormasyon. Dahil po sa social media at smartphone, mas madali na pong ma-upload ang mga impormasyon na ating nahalakhak o ating nakuha at dahil po dito is kung nakuha na po natin ang mga impormasyon na ating kailangan is pwede na lang po natin silang i-upload sa internet at makikita na rin po yun ng mga iba't ibang tao kahit saan man sila sa mundo. Mababasa lang nila yan sa kanilang smartphone. So sa ikaapat naman po ay ang kalakalan at negosyo, paggamit ng e-commerce at mga online banking. So katulad na lang po nito is Shopee, Lazada at Amazon. So sila po ay tatlong example sa kalakalan at negosyo. Pwede na rin pala tayo magbenta ng mga produkto online. Pero meron pong negatibong epekto nito. Dahil po pwede ka pong maka-upload ng picture ng produkto pero scam lang pala ito. So yan po ang negatibong epekto ng kalakalan at negosyo. So sa ikalima naman po is ang inobasyon. Tuloy-tuloy na pag-unlad ng artificial intelligence or AI. Pero pag naging dependent na po tayo sa AI is mas nagiging negatibo po ang epekto nito dahil po nakakalimutan na po natin ang ating sariling kakayahan at pag mas naging dependent po tayo, wala na po tayong space para lumago o grow as a person. So mga halimbawa po nito ay ang online learning. Katulad na lang po sa Google Classroom, Zoom at MS Teams, ginagamit ito para sa edukasyon lalo na noong pandemya. So ginagamit po natin ang online learning. Sa financial tech naman po is ang GCash, PayPal at PayMaya. So
mas napadali na po ang ating mga transaction dahil po sa sa financial tech. So paggamit ng GCash, PayPal at Paymaya, hindi natin kailangan pumunta sa bangko o mag-meet in person sa iyong transaction dahil pwede na po tayong gumamit ng ating cellphone gamit ang mga apps na ito. So ang last naman po ay ang transport apps. So Grab, Angkas at Uber ay nagbabago ang sistema ng transportasyon. So imbes na mag-antay ka sa gilid ng daan para tumawag ng masasakyan, pwede na lang po ninyong magamit ang apps na tulad ng Angkas at Uber para makatawag ng commute. So pagtawag mo po sa kanila is ibigay mo lang po yung location mo at ang information mo. So sila na lang po ang pupunta sa iyo at ihahatid ka nila sa iyong destination. So yun lamang po.